Hello, Hi. sa pangalan po ng dakilang Panginoong Kristo, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Nandito po tayo sa pagpapatuloy ng gawain na kung saan meron tayong sikas na ipinagkaloob upang ating talakayin at bigyan ng buhay upang ito'y magamit natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang unang pong aralin ay po sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto sa Kapitulo 15, versikulo 45 hanggang sa 49. Ganito po ang sabi. Gayon din naman, nasusulat, ang unang taong si Adam ay naging kaluluwang buhay. Ang huling Adam ay naging espiritong nagbibigay buhay. Ngayon po, sino po ba yung tinatutungkulan dito ni Apostol Pablo? Walang iba, yung unang nilikha ng Diyos sa makatwid bagay, yung unang taong si Adam. Na inanyuan, kinuha mula sa alabok ng lupa, ginawang ayon sa walis at larawan ng Diyos at kanyang hiningahan at naging kaluluwang buhay. Sa makatuwid, ang pagkakalikha ng Diyos sa ating upang magkaroon tayo ng pag-asang mabuhay dito sa ibabaw ng lupa. Yun lang chance na binigay sa atin. Na pagkaluban tayo ng pagkakataon na mabuhay mula nung tayo anyuan sa sinapupunan ng ating ina, tayo yung kalmong buhay na nandirito, nakikipaka, lumaranas ng mga kapitatian, ng mga karamdaman, problema, at ano pa man na bagay. Yan po ang ganasin ng isang kaluluwang buhay na nabubuhay dito sa ibabaw ng lupa. Ang huling Adam, walang iba, ang pinatutungkulan nito, ang ating dakilang Panginoong Jesucristo. Na siya, galing sa kanyang dating kalagayan na espiritu, inihanda ng Diyos ang katawan para sa kanya na siyang isisilang ng isang babae, ang kanyang inang si Maria, at mabubuhay din siyang katulad nating nasa kalagayan tao. Ang pagkakaiba lang po ng huling Adam, siya po ay Espiritu galing sa Diyos, lalang ng Espiritu Santo, sa sinapupunan ng kanyang ina. Kaya siya ng Espiritu nagbibigay buhay. Sa makatuwid, hindi lang yung buhay dito sa ibabaw ng sanlibutan ang kanyang ibinibigay, kundi pati sa hinaharap. Na kung tayo man po dumating sa punto ang katapusan ng ating buhay o tinatawag na kamatayan, meron pa pong karugtong sa makatuwid bagay. Ito yung ibinibigay ng huling Adam. Ang kanyang ibinibigay, Espiritong nagbibigay buhay. Ngayon po, tinatanggap natin ang Espiritong ibinibigay sa atin ng Diyos. Yung pagkakataon sa makatuwid bagay sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig sa atin, na una na ang Ama, sinugo niya ang kanyang buktong na anak, at ganoon din ang pag-ibig ng kanyang anak sa makatuwid bagay ang ating dakilang. Inalay niya ang kanyang buhay, alang-alang sa bawat isa sa atin. Kung paano ang unang Adam ay naging kaluluwang buhay, nagkasala at napahamak, kaya hinatulan ng Diyos ng kamatayan ng mga tao, pero yung huling Adam, nagbigay po ng chance na kung sakaling
dumating man ang huling hininga ng buhay ng isang tao, meron pang ibibigay na isa pang buhay sa makatuwid bagay, ang buhay na walang hanggan. Bagaman ang ukol sa Espiritu ay hindi siyang una, kundi ang ukol sa lupa, pagkatapos ang ukol sa Espiritu. Totoo po. Nauna-una, yung tungkol sa lupa. Kaya po, andito tayo ngayon. Lumalaban sa mga karamdaman, sa mga paghihigagsis, pagdalamhati, mga sakripisyong dinadanas ng ating katawan. Naranasan natin ang hirap, pagod, puyat, gutom, at kung ano pa man. Sapagkat tunay na tayo'y nasa kalagayang marupok lamang. Pero ang kasunod po nito, kung tayo'y magtagumpay, sabi nga, ang magtiis hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Kinakailangan natin applyan ng pagtitiis para yung ating pinaghahandaan na walang iba, ang ikalawang buhay, kasama tayo doon sa tatanggap na mapupunta tayo doon sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya, binibigyan ng tao ng kalayaan, pumili ng mabuti at ng masama. Kaya tayo po ay minsan nagkakamali sa pagpapasya dahil po, dalawa po kasi ang pagpipilian. Minsan nagkakamali tayo, minsan tumatama naman tayo. Kaya lang, kinakailangan natin humingi sa Diyos, nabigyan tayo ng kaliwanagan upang mahanap natin yung tunay na ibinibigay ng pangalawang Adam na walang iba ang ating dakilang Panginoong Jesucristo. Kung ano ang ukol sa lupa, ang unang tao ay taga-lupa na ukol sa lupa. Totoo po. Ang ikalawang tao ay taga-langit dahil sinubo nga siya. Kung ano ang ukol sa lupa, ay gayon din naman silang mga taga-lupa. At kung ano ang ukol sa langit, ay gayon din naman silang mga taga-langit. Ngayon po, dito po natin makikilala yung kalagayan nitong dalawang ito. Ang unang taong taga-lupa, nabubuhay siya ayon sa kanyang pinagpaguran, dadaan ng sakripisyo, mga paghihirap, dahil po nandito tayo sa lupa. Na binigyan tayo ng mga utos para maging gabay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, bilang pagkilala sa atin kung tayo ay hanggang sumunod sa kalooban ng Diyos. Kasi po ang kautusan, inilagay siya diyan parang guide para hindi maligaw ang tao. Pero po, yung ikalawang tao, sa magkatuwid bagay, yung galing sa langit, sa magkatuwid bagay ang ating dakilang Panginoon, ang ibinibigay niya naman, kapanatagan ng ating nag-iisang kaluluwa. Pag-asa tungkol dun sa buhay na walang hanggan. Kaya nga, lahat pinatawad ng Diyos sa pamamagitan ng pagkasugo ng kanyang anak. Paano natin iugnay ang ating sarili? Kung ang pinaka-purpose nitong tagalangit, walang iba ang gawain ukol sa langit, kinakailangan natin isuko ang ating sarili sa mga bagay-bagay ayon sa kalooban ng nasa langit, na walang iba ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kasi doon sa langit, wala po doong pasaway, wala po doong mga nagrereklamo, kundi lahat sumusunod sa kalooban ng Diyos. Diyan po nagkakaiba ang tao na nabubuhay dito sa lupa at ganoon din ang sumusunod sa kalooban ng tagalangit. Dahil dito po sa ibabaw ng lupa, kumbaga, kapag may nakakita, masipag, kapag wala, hindi. Pero pag sa Diyos, sa lihim nakikita, kahit itago pa natin ang isang bagay na ginawa natin,
Masama man yan o mabuti, nakikita po yan sapagkat ganyan po kapangyarihan ang tagalangit. Nababasa niya ang pag-iisip natin, nakikita niya ang ating mga gawa sa lihim. Pati yung ating pinag-iisip, yung ating mga pagnanasa, yung ating mga ginagawang pagpapasya o pagpapayo sa kapwa, lahat ng yan. Kung yan po ay mabuti, tunay na po nababasa po yan ng Diyos, tayo magpiklaim naman yan sa kanyang pagbabalik kung nakagawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa. Pero kung pawang kasamaan ang ginawa natin sa ating kapwa, tayo naman ay tatanggap ng hatol ayon sa ating mga ginawa. Kaya po, pataingatan natin yung ibinigay ng Diyos na pag-asa sa atin na walang iba. Pagsikapan natin masunod yung mga gawa ng ayon sa langit na ipinapahayag ng ating dakilang Panginoon. At kung paano tinaglay natin ang larawang ukol sa lupa ay tataglayin din naman natin ang larawang ukol sa langit. Ito po. Kung dito sa lupa, meron tayong kalagayan, meron tayong katawan na ganito, na kumakain ng pagkain material, nabubuhay, nagkakaroon ng karamdaman. At importante po dito, napuspos natin ang ating sarili sa mga gawang ayon sa kalooban ng Diyos. At darating ang panahon na kung tayo man po pagkalooban na ng larawang ukol sa langit, sa makatuwid bagay ang buhay na walang hanggan na inakda ng Diyos sa bawat isa sa atin, na ito ang tinatawag na larawang ukol sa langit na walang kasiraan. Kumbaga, ang buhay natin dito sa ibabaw ng sanlibutan, may katapusan, may limitasyon, may hangganan, pero ang larawang ukol sa langit, wala po siyang katapusan. Dahil ang may likha sa atin ay walang pasimula at walang katapusan. Ang pinaka-purpose niya talaga, mabuhay tayo ng walang kasiraan, walang katapusan, at walang hangganan. Katulad ng may likha sa atin. Kaya kung tayo man ay dumadaan dito sa ibabaw ng lupa, ang mga kahirapan, sa kabilang buhay, wala nang mga pagdurusa at kahirapan. Kung dito, naranasan natin magutom, doon wala nang gutom. Kung napapagod tayo dito, doon wala nang pagod. Kaya pakaisipin natin at ihanda natin palagi ang ating sarili doon sa inihanda rin ng Diyos sa mga magkatabi niya o sa mga pinagkalooban sa bawat isa sa atin. Lamang tayo po ang gagawa ng sarili nating landas na tatahakin. Nandiyan na yung daan. Pipilitin na lang natin sikapin na kung mapuspos tayo, hindi tayo ng tulong patuloy sa Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo upang patuloy tayong lumakad ayon sa kalooban ng Diyos.